Sa mga sakuna tulad ng lindol, tamang kaalaman at paghahanda ang kailangan para makaiwas sa malaking pinsala. Ano nga ba ang mga dapat gawin para hindi mapahamak sa pagyanig ng lindol? Alamin sa aking report. Nabulabog ng pagyanig ang hapunan ng mga taga-Sampaloc sa Maynila at dala ng takot. Isa-isang nagsilabasan ng kanika-nilang mga tahanan ng mga residente. Malakas. Siguro mga 30 seconds. 30? Grabe, kuya. Nakakatakot. Kung hinintay muna namin mag-stop. Bago kayo bumaba? Mula magnitude 5.7, itinaas sa magnitude 5.8 ang lakas ng lindol na tumama malapit sa Paluan, Occidental Mindoro na nagmula umno sa Lubang Fault. Ayon sa PHIVOLCS, marami-rami na rin silang nai-record na lindol sa lugar na ito na malapit lang sa Manila Trench. Pero pagtitiyak ng ahensya, hindi nangangahulugang dahil maraming lindol, posibleng malapit na ang isang malakas na pagyanig o ang tinatawag na the big one. Swarm is marami lang na events, no? Kung igagraph mo yung number nila at mga sizes nila, parang pabilog lang, no? Tas hanggang sa mawawala na yung... Ayon kay Lanuza, bagamat napapalibutan at halos magkakadikit ang mga fault lines sa Pilipinas, hindi naman ito dapat ikaalarma basta't may tamang kaalaman at paghahanda. Sa website ng PHIVOLCS, lahat ng kailangang malaman tungkol sa lindol sa Pilipinas makikita dito. Kabilang na ang mga lugar na pinakamaapektuhan kapag tumama ang lindol, malakas man ito o mahina. Pwede kasing napakalaki ng earthquake by instrumentally calculation, pero sobrang lalim, pwedeng walang intensity. Sa ngayon, tuloy-tuloy umano ang pagkuha ng PHIVOLCS ng mga datos para lalo pang mapaganda ang earthquake monitoring sa bansa. Ang mga bagong mapa na nakunan ng LiDAR, isang remote sensing na makina na gumagamit ng laser, nakabuo pa ng 3D map ng Metro Manila. Gamit itong 3D glasses ay kitang-kita yung contour ng kalupaan sa 3D map na ito kung saan dumadaan itong West Valley Fault. Mula dito sa may San Mateo hanggang dito sa Quezon City at dito sa Marikina. At ang implication niyan kapag gumalaw itong West Valley Fault, napakataas daw ng tsansa na magkaroon ng liquefaction sa lugar na ito. Sa ngayon, kinukumpleto na ng PHIVOLCS ang bago at mas updated na mapa na dinadaanan ng West Valley Fault. Huli itong gumalaw 4 na rang taon na ang nakakaraan at base sa pag-aaral ang pinakamalakas na lindol na magmumula rito kapag ito ay gumalaw, pwedeng umabot ng magnitude 7.2. Kasing lakas ng lindol na tumama sa Bohol. Kaya naman ang pagyanig ng lupa, hindi lang mararamdaman ng mga malapit sa fault line. Sa Metro Manila ay intensity 8 or 9 ang maaaring ma-experience na ground shaking. Is highly destructive. Ang scale ay 1 to 10 at nandoon sa 8 to 9. Sa ngayon, tuloy-tuloy umano ang pagbibigay abiso ng mga lokal na pamahalaan sa mga kabahayang nakatuntong o kaya malapit sa West Valley Fault dahil sa panganib ng pagbuka nito oras na ito ay gumalaw. Sa ganito kalakas na lindol, pinaka-epektibo pa rin umano ang drop, cover and hold. Kung ikaw ay nakaupo, mahirapan ka ng tumayo. At kung ikaw naman nakatayo, para kang itinutulak talagang paupo. So, ang gawin na lang natin, umupo na lang tayo, magtago.